Ube cheese biko ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Kung nung nakaraan gumawa po tayo ng no coconut cream na creamy maha, ngayon po ay gagawa naman natin ng version ng no coconut cream rin po ang ating all-time favorite na biko. Sa isang malinis na kaserola or kaldero, maglagay po tayo ng 1/2 kilo or 2 1/2 cups ng glutinous rice or malagkit na bigas. Hugasan po muna natin ito ng 2 hanggang 3 beses. Then, lagyan po natin ito ng 2 1/4 cups or 625 ml ng tubig. Ito na po yung gagamitin nating pangluto or pangsaing dito sa ating bigas. Ang dami po ng tubig na inyong ilalagay ay nakadepende pa rin po sa kung anong klase ng bigas yung inyong gagamitin. Then, lutuin po natin ito katulad po ng pagluluto natin ng ating regular na kanin. Inurasan ko po ito, nakasalang po ito sa medium heat. Then after 7 minutes, hininaan ko na po ito sa medium-low heat at niluto ko po for another 10 minutes. Total of 17 minutes po lahat yung ating cooking time bago po tuluyang naluto itong ating malagkit na bigas. Pero again, nakadepende pa rin po talaga ito sa klase ng bigas na inyong gagamitin. Sa isang malinis na kawali, maglagay naman po tayo ng isang lata ng tig 370 ml ng evaporated milk. Then gagamit po tayo rito ng ube condensed milk. Importante po ito mga palalabs, if ever po na Jersey condensed milk yung inyong gagamitin, ubusin nyo po yung laman ng isang lata ng tig 390 grams nun dahil hindi naman po yun ganun katamis. Pero if ever naman po ng katulad ng sa akin, Alaska ube makapuno po yung aking ginamit, mas matamis po ito, kaya yung isang lata bawasan po natin ng 1/8 cup. Total of 3/4 plus 1/8 po ng laman ng isang lata ng tig 380 grams ng condensed milk yung ating ginamit. Hindi po ito sponsored pero malamang may magtatanong, Mami Loves, ano pong mas masarap gamitin, yung Jersey po ba or Alaska? Mas masarap po yung Alaska, magiging honest ako sa inyo. Bakit? Dahil mas lasang-lasa mo yung ube at wala po itong aftertaste. Pero sa presyo, mas mura naman po yung Jersey. Nakasala nga po pala ito sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium heat. Then dito ay gagamit po tayo ng 1/4 cup or 56 grams ng butter or margarine. Ang purpose po nito, bukod sa magdadagdag na po ng masarap na lasa sa ating kakanin, ay tutulong rin po ito nang sa ganon hindi naman po manikit sa ilalim agad-agad yung ating nilulutong biko. At the same time, habang pinapak po natin ito, medyo greasy na rin po. Hintayin muna natin at tuluyang kumulo itong ating mixture bago po natin ilalagay yung ating sinaing na malagkit na bigas. Sa akin po, inabot ako ng 9 minutes bago po ito tuluyan ng kumulo. Then, ihalo na po natin ngayon ng dahan-dahan itong ating sinaing na malagkit. If ever sa mga lugar nga po pala na hindi available ang flavored condensed milk, pwede po kayong gumamit ng ating mga regular condensed milk, then lalagyan nyo na lang po ito ng flavoring. Pwede rin pong ube halaya talaga yung inyong ilagay. Ang dami po ay nakadepende na kung gaano kalasa yung ube na gusto nyo. Sa puntong ito, nakalipas na po ang 7 minutes. Mula nung inihalo natin yung ating malagkit na bigas, dire-diretso pa rin po tayo sa pagluluto habang patuloy itong hinahalo. At ang lakas ng apoy dito ay naka-medium heat pa rin po. Ngayon naman po ay 12 minutes na yung nakakalipas mula nung inihalo natin yung ating malagkit na bigas. Dire-diretso pa rin po tayo sa paghahalo, pero this time hinaan na po natin yung apoy sa medium-low heat. Then lutuin pa po natin ito for another 5 minutes. Total of 26 minutes po lahat yung ating pagluluto dito. Mapapansin po ninyo na medyo naglalangis ito. Kahit wala po tayong ginamit na coconut cream, yan po yung magandang naidulot ng ating paglalagay naman po ng ating butter or margarine. Dito po ay gumamit ako ng 8x8 inches na square pan, pero pwede po kayong gumamit ng mga microwavable tubs, especially kung ito po ay gagawin nyong pang business. Then nilagyan ko po ito ng dahon ng saging na dinarang ko lang po sa apoy. Kalahati lang po muna nitong ating nilutong ube biko yung ilalagay natin sa ating pan.
Then, i-flatten po natin ito. Dahil sa pinakagitna, magpapalaman po tayo ng ating keso. Isang box po ng tig 185 grams yung aking hiniwa, na ganito po yung pinakakapal. Then, yung kalahating part po ng ating ube biko kanina, ang ilalagay naman po natin sa pinakaibabaw nito para pong tatakpan po natin yung keso at ito po yung magiging palaman para maging ube cheese biko yung ating kakanin. I-flatten rin po natin yung pinakaibabaw para tuluyan rin pong matakpan yung ating keso. Ngayon po ay palamigin muna natin bago po natin ito i-slice. 18 slices of cheese po yung aking nailagay dito. Bali ito po ay hihiwain ko rin po ng 18 pieces. Bali kada hiwa po magkakaroon ng tig-iisang slice ng keso. Tandaan nyo na lang po kung paano nyo isinilansan yung mga keso. Nang sa ganon kapag hiniwa nyo po ito, saktong-sakto po na per slice ng keso ay isang slice din po nitong ating biko. Then, kada slice po ng biko ay lalagyan ko po ng dahon ng saging yung pinakailalim. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating ube cheese biko na nagbigay po ng napakabangong amoy dito sa aming kusina. Sino ba naman po ang hindi matatakam sa kakaning ito na balanseng-balanse po yung tamis doon sa alat naman po ng ating keso para na po tayong may biko sandwich. Sana po ay muli akong nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, please consider to like and share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kindly click the subscribe button. Click niyo na rin po yung notification bell and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.